Hey yo, what's up sa inyo mga kapengyu? At today meron na naman tayo napakainit na reaction video. Good morning sa inyong lahat. At talagang dito nagagalit na nga yung mga bigating boksingero sa Japan na kung saan tutol nga sila dito sa pagkapanalo ni Jarrell Casimero dahil nga naging overweight daw ito at walang disiplina, na kung saan tinawag pa nga mandaraya etong si Utol Jarrell Casimero. Ano ba yan? Mga inggit na lang ba yung mga umiiral sa hapon na to? O ayaw lang nilang makaharap talaga ni Utol Jarrell Casimero etong si Naoya Inoue? At tara mga kapengyu, wag na natin patagalin at sabay-sabay nga natin panoorin yan dito kay Sports Talk PH. So sa kabila nga po ng napaka-impresibong pagkapanalo ng ating pambato na si former 3 Division World Champion Jarrell Casimero via first round technical knockout kontra kay Saul Sanchez nitong nagdaang linggo lamang, ay tila hindi pa din nga po natutuwa ang ilang mga bigating Japanese boxers nang dahil sa pag-overweight sa official and final weigh-in ng ating kababayan. Nauna pong bumanat ang current WBO Junior Flyweight World Champion na si Chokichi Iwata, kung saan sinabi nitong natatangahan daw siya sa ginawa ni Casimero. Huwag na daw dapat itong bigyan ng laban kasi si Grabe naman tong hapon na to, Akala mo ang dami nang napatunayan sa sports ng boxing, Kahit pa sabihin natin mga bigatin sa Japan to, wala pa rin kayo napatunayan gaya ng ginawa ni Jarrell Casimero. 3 times world champion, At saka pangalawa, ano bang kinakangit-ngit ng galit ng mga hinayupak na hapon na to, Isipin nyo mga kapengyo, panalo na nga yung ating kababayan, mismo si Saul Sanchez nga hindi nagre-reklamo, tapos kayo, reklamo kayo na reklamo, iyakan kayo ng iyakan sa Twitter. Diba? Anong pinagagawa ng mga hapon na to? Kahit nga yung commissioner binigyan na nga ng parusa itong si Jarrell Casimero, di ba? Ban na nga dyan sa Japan, pero hindi pa rin matahimik ang mga hinayupak, Talagang hanggat hindi nababaon etong si Utol Jarrell Casimero, gusto talaga nila ibaon na sa lupa para hindi na makalaban muli. Ano ba naman yan? Wag naman kayo ganyan, kasi kapwa nyo rin boksingero yan. Oo, magkaibang lahi kayo, pero parehas pa rin kayong boksingero. Alam nyo naman ang kailangan ng boksingero, Even though na nagkamali na nga si Utol Jarrell Casimero sa kanyang timbang, pero hindi nyo dapat sinisisi, diba? Mismong kalaban nga, wala reklamo, tas kayo reklamo na reklamo, mga hinayupak na hapon to, Hindi ko po nilalahat ng hapon, Meron din po ako mga kaibigan na Japanese na okay naman, pero ito kasi parang inggit na lang Casimero daw ang sisira sa sport ng boxing, habang ang former IBF Super Bantamweight World Champion naman na si Ryosuke Iwasa ay sinabing hindi daw siya bumilib sa pag-knockout ni Casimero kay Sanchez dahil nag-overweight umano ito sa timbangan. Di wag kang bumilib, di ba? Hinayupak ka. Sinasabi ba ni Utol Jarrell na bumilib ka sa kanya? Gago. Tapos yung isa pa, si Jarrell Casimero raw ang makakasira sa sports ng boxing. Paano mo naman nasabi? Diba? Ang dami nga nag-overweight dyan, ba? Di sana, si Ryan Garcia, nasira na rin niya yung sports ng boxing. Dahil lumagpas din siya ng timbang. Mas matindi pa yun, 2 kilo dinagdag doon. Si Utol Jarrell, 1 kilo lang. Mga pausong hinayupak, inggit na lang ang umiiral, Yan yung sinasabi ko nga, na napakarami pong humihila sa ating kampiyon na si Jarrell Casimero pababa. Sobrang dami po, real talk, At talagang yan nga yung sinasabi ko na kailangan talagang maging matatag lang, si Utol Jarrell ngayon sa mga pinagdadaanan niya dahil napakadaming hadlang o balakid sa kanyang mga dinadaanan na kailangan daanan lang niya, Huwag niyang bitbitin, kailangan daanan lang niya. Dagpaniiwasan na nakakadiri daw ang ginawang ito ng angas ng nakakadiri? Paano naman naging nakakadiri yun mga kapengyo, di ba? Taragis na mga hapon na to, mas sila nga yung nakakadiri. Diba? Tayo mga Pilipino, mas malilinis tayo sa kanila, Hindi naman sa inaro ko, gaya ng sabi ko hindi ko nilalahat ng hapon dahil may kaibigan ako mga hapon. Pero sa totoo lang kung palinisan man lang Pilipino na ako. Dahil lagi naliligo, baka 1-2 beses pa sa isang araw. Yung mga yan, pagka nag-winter sa kanila, baka 3 araw sa linggo pa hindi naliligo yan. Tapos sasabihin, nakakadiri raw yung pagkapanalo ni Jarrell. Dahil sa Dahil sa paglagpas ng isang timbang? Ano ba naman niya? Para naman mga inggitero to mga hapon na to? Naman para sa kanya umano ay walang bilang ang naging panalo nito. Walang bilang, sa mga pauso. Japanese fighter na si Mugicha Nakagawa
na siyang mas nakilala ng mga Pinoy fans nang dahil sa sobrang iniidolo niya ang ating pambansa. O, kita nyo na, ito nga, sip-sip pa kay Pacquiao oh. Tapos titirahin si Jarrell. Halatang may mga ano na lang, halatang may mga hate na lang tsaka may mga inggit. Sang kamauman ni Pacquiao ay naglabas naman ng video kung saan pinupunan nito naglabas pa ng video pambato sa 128 pound rehydration clause sa mismong iniipit daw yung paa, tinutungtong daw ni Utol Jarrell yung paa. Wala naman ako nakikita Nakaganon naman yung paa niya Kitang-kita naman sa sa video araw ng laban. Ayon kay Nakagawa ay makikita daw natin sa video na dinidikit umano ni Casimero ang paa niya sa sahig upang mas lalo itong gumaan. Question niya din ang mga organizers kung bakit wala to mga kapengyo, binubutasan na lang ng mga to si Utol Jarrell Casimero dahil sa impressive win niya. Ayaw nila na maka-knockout baka nga kay Uguni, putang yung mga yan baka nagdasal pa yung mga yan na hindi mo sana ma-knockout yung kababayan namin, di ba? Tapos ito naka-knockout ngayon, ang dami nila nagsulputan. Putang na di sana nagsulputan kayo nung mga nakaraan pa, kay Uguni pa, kay Pilipos, di ba? Kung kailan naka-knockout yung tao, ang ganda ng impressive knockout, sabay dyan kayo ngayon titirada, di ba? Alatang mga mga bitter. Wala man lang daw nakapansin dito.ね、こんな乗り方するやついないですよね。で、この前の親指を地面に押し付けて、ちょっと体重軽くしてるんですよ。 Ginawa pa niya mga tanga yung commissioner ang puta. Sipin mo, sinasabi niya wala man lang daw nakapansin. Ulol ka pala. Hindi naman nakaipit hindi naman nakatungtong yung paa niya di ba? Ito lang gumagawa ng issue tayo na nagmamarunong ang puta. Ginawang mga tanga yung kapwa niyang Hapon na commissioner na nandoon, hindi man lang daw nakita. Ulol ang puta. Wala naman. Wala! Sus! 58 di sana kung ginawa ni Utol yan, hindi na siya nag-overweight. Timang ang puta. で58キロクリアって言ってるんですよ。おかしくないですかこれ。これなんで誰も突っ込まなかったんですかね。 Ganun pa man nga po mga idol ay kahit anong mangyari ay tapos na po ang laban. Tama. Wala na silang magagawa dyan dahil nakuha na ni Casimero ang panalo. Tama talaga yung sinabi ni Sports Talk PH dito na kung saan wala na kayo magagawa, mga hinayupak kayo. Panalo na si Jarrell Casimero kahit ano pang sabihin nyo, kahit pa magtutuwad kayo dyan sa bahay nyo, kahit pa iumpog nyo yung ulo nyo dyan mga Hapon kayo, wala na, panalo na si Jarrell, hindi nyo na mababawi yon mga ungas. Ang nakakatawa lang sa mga Japanese fighters na ito ay dahil kung si Saul Sanchez nga ay hindi nagrereklamo, pero sila patuloy itong mga umiiyak ngayon at apektado ng husto. Di ba? Sabi ni Sports Talk, kung si Saul Sanchez nga hindi nagrereklamo, pero sila pa itong mga tahol ng tahol, di ba? Sa social media, na kung saan gumagawa na lang ng issue kay Casimero, gustong sirain ang karera talaga ni Jarrell. Kaya kung ako sa iyo Utol at kay Kuya Lods, payo ko lang, ito payong kaibigan lang. Ewan ko kung nanonood kayo di ba? Kung nanonood man kayo, di okay, at least maririnig nyo yung payong kaibigan ko. Wag talaga kayong bibitaw, wag kayong bibitaw dahil may maraming nanghihila sa inyo pababa, Pag bumitaw kayo, yung mga nanghihila sa inyo pababa, tuwan-tuwa yung mga yan. Maniwala kayo sa akin mga kapengyo, real talk yan. Pero okay lang po yan. Ito po ay dahil mas lalo nilang pinag-uusapan si Casimero. Yes. Kaya naman mas lalo lang din nilang pinapasikat si Cuadro Alas. Bukod dyan ay ang matindi pa po dito ay ayaw din nilang ibigay kay Casimero ang laban kontra sa current undisputed super bantamweight world champion Japanese monster. Yan nga kasi talaga. Yan ang dahilan kung bakit din binubutasan nila si Casimero para mapalayo talaga na nakalaban ni Casimero itong si Inoue. Dahil alam nilang may tulog May tulog yung bata nila. Hindi man ako analyst mga kapengyo pero sa totoo lang, kahit pa magaling yan si Inoue, sasabayan ni Casimero yan. Dahil nakita ako kay Casimero talaga, malakas ang loob. Hindi natatakot sa suntok, Kaya kumbaga, kahit pa counter attack itong si Inoue, talagang papasukin ni Jarrell Casimero ang depensa nito. Maniwala kayo sa akin mga kapatid. Tingnan nyo yung nangyari kay Sanchez. Umaabot lagi ng 12 rounds, 10 rounds. Pero tingnan mo nagawa ni Casimero, pinasok niya yung depensa. Ayun, tulog, round 1. Gawa ng hindi umano karapat-dapat na magkaroon ng isang malaking laban si Casimero matapos ayaw lang talaga nila. Dahil po dyan ay mas lalong nagiinit ang mga tagahanga ni Alas.
at sinabing natatakot daw talaga ang mga Hapon na itapat si Casimero kay Inoue. Yan talaga ang katotohanan. Yan po talaga ang real talk. Natatakot lang ang mga Hapon na itapat etong si Jarrell kay Inoue. Dati pa man alam naman natin na lahat mga kapenyo na ganyan talaga yung kalakaran nila dyan sa Japan. No? Kung sino yung talagang Diyos nila, kailangan dumaan ka muna sa butas ng karayom bago mo makaharap yun. Alam kasi nila na may panama ang kababayan natin, no? Pero kung mga pipitsugin lang yan, gaya ni Butler, lalabanan niya Si Butler, hindi naman pala sugod yun Diba? Depensa, counter attack lang yun Which is, magiging lamang talaga si Inoue dahil si Inoue umaatake din. Paano kung labanan niya katulad yung umaatake din? O, tingnan natin, diba? Dito natin malalaman kasi wala naman tayong pakialam Manalo matalo si Utol Jarrell, masaya tayo na nakalaban niya si Inoue. Diba? Kung matalo si Jarrell, tanggap natin. Paano kung matalo sila? Yan ang iniisip ng mga Hapon. Kaya wala nang ginawa tong mga kupal na Hapon na to kundi sirain ang karera ni Utol Jarrell Casimero. So yan mga kapenyo, kung kayo nga tatanungin ko ano masasabi nyo dito sa mga ulupong na Hapon na nagkokomento ngayon kay Jarrell Casimero, comment nyo na lang down below lahat ng mga opinion nyo mga kapenyo at lahat po yan mabasa ko. Maraming salamat mga kapenyo. Kita kasi sa tayo sa susunod kong reaction videos.